W guys, ito magandang halimbawa po talaga sa inyo. Walang-wala sa buhay noon, no, nakipagsapalaran sa abroad para nagbakasakali na umasenso. Pero guys, ang nagpayaman, nagbago ng buhay sa kanila, hindi po yung pag-abroad, kundi AIM Global. Sila na po magkwento, mag-asawa. Kaya, i-welcome natin sila ng bonggang-bongga. Bigyan natin 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Let's all welcome Mr. and Mrs. Boyet Dalodo! Musta kayo? Parang daw artista ako. May nakakilala ba sa akin? Yeah. Kunti lang. Ayan. Maganda ba yung product? Maganda ba yung marketing plan natin, yung kitaan? Ba't parang nakasimangot kayo? Aba? Maganda po ba lahat? Maganda ho. Pakilala po muna ako bago ako magtuloy ho. Ako po si Boyet Dalugdog ho. Pinanganak po sa Bohol. Lumaking Maynila ho. Ngayon nasa Nueva Ecija na po. May taga Bohol po ba? Ayan, mga kababayan ko ho. May taga Maynila. Taga Nueva Ecija. Ayan, dami ho. Ayan. At parang ganun tingin niyo sa akin. Tao lang din po ako. Tama? Yan, tao lang din po ako. So ngayon ho, pakilala ako nagpakilala na ba ako? Pakilala na ako. Ma'am sir, tulad niyo rin po akong OFW po. 7 taon po ako sa abroad. 7 taon po ako sa abroad. Ngayon, nung una, na-involve po ako dito, ayaw ko ho. Tulad ng katabi mo ngayon. Tingnan mo katabi mo, ayaw. Diba? Tingnan mo. Ayan. Unang nag-join ho dito, misis ko po. Kasi hindi po ako naniniwala sa ganitong negosyo po. Kasi ang akala ko sa ganito ho, scam pyramiding po. Tama po ba? Kasi that time ho, nung 2010 nag-start ako, ang dami pong lumalabas. Kaya hindi po ako naniniwala ho. Ang unang nag-join ho dito, misis ko, kinukulit niya po ako. Ngayon ho, nag-join po yung misis ko dahil sa product. Kaya dito ko po napatunayan na walang kwenta ang pera kung may sakit ka. Tama? Lalo na sa abroad, lalo sa ating tulad OFW po. Kailangan malakas. Kailangan malusog ka. Pero dahil ho sa maliit na kinikita, nakakalimutan natin ang kalusugan natin. Tama ba ako? Kaya ho, minsan sa kinikita ho natin, halos nakakalimutan. Kaya dapat ho, ang pangunahing pangarap ng tao, di ba? Housing lot, sasakyan, pera. Pero tandaan nyo po, mga OFW ho, nakakalimutan mong pangarapin na maging malusog, maging healthy. Tama ba? Hindi ka makapagtrabaho may sakit ka. At hindi mo maasikaso ang amo mo kung may sakit ka. Kailangan ho natin ho maging malusog. Kailangan ho natin ho gawin maging healthy. Kanina, pinaliwanag yung product, nagkukwentuhan sa likod. Parang baliwala lang sa kanila ho. Pero mas kailangan mo to. Baka mas kailangan mo to, lahat ng pamilya mo sa Pilipinas, para hindi ka na magpapadala ng maraming pera para sa kalusugan nila at makasave ka na. Tama ba ako? Kaya ho, nung naintindihan ko na to, pinauwi po ako ng misis ko sa abroad. Hindi ko na po tinapos yung kontrata ko. Dahil sa Saudi ho, 2 taon po yung kontrata. Ngayon, nung pinauwi niya ako, akala ko madali lang, mahirap pala. Nag-start po kami ho, nakamotor. Nakamotor po noong 2010. As in, wala po kaming ibang ginagawa, kundi AIM Global lang, nung umuwi po ako. Nakamotor, hindi pa nga ako marunong magmotor. Bumili kami ng motor, hinatid pa po ng taga-kasa sa amin. Kinabukasan, nagpa-practice po ako. Hindi ko po alam magmotor ho. Kaya ho, nung nag-start po kami, talagang mahirap. Kasi alam niyo po, malayo po ang opisina. 3 oras pag traffic ho, 5 oras po mula Cabanatuan hanggang head office po. Tiniis ko po. Sabi ko sa sarili ko, okay lang, mas mahirap sa abroad. Mas mahirap dito sa abroad. Tama ba ako? Kaya guys, sa totoo lang, nung nag-join ho ako, ayaw ng kamag-anak ko, ayaw ng kaibigan ko. In-unfriend po sa Facebook ko. Kayo po ba in-unfriend po? Yung hindi pa, maranasan niyo po yan.
Alam niyo ba, ina-unfriend po ako ng mga kaibigan ko. Ngayon, yung mga barkada ko, hindi po sila sumama. Pamilya ko po, ayaw sumama sa akin. Pero nangingibaba po sa akin na ayaw ko nang balikan yung kahirapan. Kasi ho, kaya po kami, lumipat ng Maynila ho, dahil sa hirap ng buhay. Yung tatay ko ho, isang karpintero po, nalipat siya ng Maynila, sumunod po kami. Ngayon nakalaw sa Maynila, madali lang. Napakahirap pala. Dahil 14 years old pa lang po ako, construction na po, sumasama na ako sa tatay ko. Kaya nag-graduate po ako ng high school ho, 21 years old na ako. May bigote na ho, nakakahiya. Kaya ho dito naisipan kong mag-abroad, nung naisipan ko pong mag-abroad, naisipan ko mag-abroad, nung po nagtuloy-tuloy. Ngayon yung 7 taon nga, mahirap. Mahirap ba? Mahirap pa malayo sa pamilya? Yes! Mahirap ho. Ngayon, kayo ba'y naniwala sa oportunidad? Yes! Guys, tandaan nyo po, kailangan nyo po ngayon, sa lahat ng bago ho, lahat ng bago ngayon. Guys, ang kailangan nyo lang gawin, buksan nyo po yung puso't isipan nyo po. Bakit ho? May kasabihan po tayo, kahit gaano kaganda ang kapaligiran, kahit gaano kaganda ang Hong Kong, kung nakasara yung puso't isipan, hindi mo makita ang kagandahan. Tama ba? Ganon din po sa negosyo natin. Gusto mong yumaman, gusto mong mabago yung buhay mo. Kung nakasara naman yung puso't isipan mo sa oportunidad, hindi rin mababago buhay mo. Kailangan lang po natin buksan. Sinuboy bukas, yung first timer, bukas ang isipan. Wow, grabe. Paano yung iba? Hindi ho. Simple lang po eh. Ang pintuan, kung nakasara yan, hindi ka makapasok. Kailangan mong buksan. Buksan mo sa oportunidad para sa pamilya mo. Tama ba ako? Next. Tingnan kita ko, sabi ko kanina, yung kapaligiran, tama ba? Maganda po ba? Yes! Alam mo, kung negative ka, hindi mo makita yung kagandahan na to. Pangit naman yan. Tama ba ako? Next. Yan. Ma'am, sir. Ma'am na lang, maraming ma'am eh. Ma'am, lahat po tayo nagdadasal. Iba-ibang religion ho natin dito, isa lang pinapaniwala natin. Tama? Lahat po tayo nagdadasal, lahat yung humihiling sa kanya. Bata ka pa, nagdadasal ka na. Ma'am, sir, paano po yung matagal mo nang dinadasal kay God, paano yung matagal mo hinihiling sa kanya, ay nasa harap mo na pala yung magpapayaman ng pamilya mo. Tama ba ako? Next. Ngayon, pwede mo sabihin sa akin. Tama? Pwede nyo sabihin sa akin, ipag-isipan ko muna. Tama ba? Kahit tumayo ka na kanina, ipag-isipan ko muna. Tama, ganun tayo mga Pilipino ho. Tumayo ka nga. Nung kinausap ka na ng dalawa dito, sige, pag-isipan ko muna. Tama ba ako? Oo, pwede mo pag-isipan to. Pero alam natin lahat dito na walang yumayaman sa pag-iisip ho. Kung may yumayaman sa pag-iisip, hindi na tayo mag-abroad, sa bahay na tayo mag-isip kung may yumayaman sa pag-iisip. Tama ba? Ilang taon ka na nag-isip din sa Hong Kong? Tama ba? Na gusto mong umuwi, wag kasama yung pamilya mo. Baka ito na yung last na mag-isip ka. Tama ba ako? Next. Ang 780 po ba problema? Tumayo ka nga kanina eh. Ang bilis mong tumayo. Kaya ang laki naman. Tama ba ako? Ma'am, sir, problema po ba? Ako na po sasagot. Hindi po problema yan. Kundi ho, solusyon sa katagal mo ng problema dito sa Hong Kong. Para makasama yung pamilya. Tama ba ako? Kasi pag problema, tingin nyo po dito, hindi nyo po kayang gawa ng paraan dahil problema nga eh. Tama ba? Alam nyo ho ba? Napakaliit ho nito. Nung nag-abroad ka, nagpunta ka ng Hong Kong, higit ho dito, nilabas mo. 20 years ka na dito. Tama? 10 taon ka na dito. 15 years ka na. Imposibleng wala kang 780. Nakakahiya ka. Tama ba ako? Nung nakaraan ho, may seminar po ako sa Bulacan. Ngayon, habang
sa seminar ako, sinusulat ko yung 7980 po. May tumayong babae. Yan, laki naman yung 780 na yan. Kailan natin tira sa sweldo ng asawa ko sa kalabas yung buwak niya. Grabe ho, dinagdagan mo ng isang babae. Taga London daw yung asawa niya. London, walang natitira. Kaya sabi ko, ma'am, upo po muna. Marami po sila. Sabi ko, upo po muna tayo. Nilahat ko na po. Bakit tayo mga Pilipino ho? Pag ang pinag-usapan, pagbabago ng buhay, ba't ang kunat natin? Bakit tayo mga Pilipino ho? Pag ang pinag-usapan para sa pamilya, ba't ang hirap natin maglabas ng pera? Pero sa pampaganda, ang bilis mo ng pera. Ano? Sa inuman, kahit ilang red horse, wala kang pakialam. Sa sugal, nakita ko kanina, yung naglalatag, ang bilis. Ano? Ang pinag-usapan ho natin para sa pamilya. Hindi pamilya ng katabi mo, pamilya mo. Pamilya mo ang pinag-usapan natin dito. Tama ba ako? 780. Maliit lang. Kung yun naman ang maging daan para uuwi ka na at hindi ka na mag-upload, makasama ng pamilya mo. Tama ba ako? Next. Paano po? Kung ang 7980 ho, ang maging daan para sa anak mo, na kung yung anak mo ngayon nag-aaral, hindi mo nakikita, makita mo na siya at makasama mo dahil sa 7980 ho. Kung yung anak mo nasa Pilipinas, lumaki ho, na hindi yung pa nakasama, baka ang 780 na maging daan para hindi mo na siya iiwan. Tama ba ako? Na-imagine niyo po yung anak niyo ngayon? Hindi sapat ang Facebook, hindi sapat ang Skype. Tama ba ako? Importante nandiyan ka. Lalo pag may babae kang anak. Tandaan mo, mas mahirap. Next. Paano po? Kung ang 7980 ho, maging daan para makasama mo na yung tatay at nanay mo, at hindi mo na sila iiwan. Ulitin ko, paano kung yung 7980 na nilabas mo ngayon, ang maging daan at ang maging solusyon ho, para hindi mo na iiwan ang nanay at tatay mo, at makasama mo na sila, at hindi ka na mag-a-abroad. Next. Ano po kung ang 7980 maging daan, maging solusyon ho para maging masaya ang buong pamilya mo? Iba pag paskot bagong taon, sama-sama. Ilang taon ka na sa Hong Kong na hindi mo na nakasama yung magulang at ninanay at tatay mo. Ano po ba mahalaga sa inyo? Trabaho o pamilya? Eh ba't andito ka ba? Tama ba ako? Kung ang mahalaga sa'yo, pamilya. First timer ho, kung mahalaga sa'yo, pamilya. Ilabas mo na yung 7980 mo. Ilabas mo na. Ilabas mo na. Huwag mo na pakisipan. Ito na. Kung yun naman maging daan at mayakap at maramdaman mo yung totoong pagmamahal sa pamilya mo. Tama ba ako? Join na po. Hindi pa ako tapos. Patapusin niyo po muna ako. Alam niyo, noong 2010, ito yung sinasabi ko po. Noong 2010, nag-start ako, nakamotor, hindi ko po makalimutan yung motor na to. Bakit ho? Dito ako na-disgrasya. Yan, hindi ko makalimutan ho. Yan, pinapracticean ko. Ngayon, after 1 year, 2010, yan, nakakotse na po ako. Balik. Yan. Nakakotse na po ako. So, gano'ng kamahal yung pamilya nyo? Mahal na mahal. Tama ba? Ma'am, ganito po. Noong 2010, first time ko pong magkasasakyan sa buong buhay ko. First time ho, kami galing sa hirap, sobrang hirap ng buhay. Nung nagkasasakyan po ako, lahat ng tao, siguro pag may bagong sasakyan, masaya. Pero ako ho,
Nung nasa Toyota, Cabanatuan na po ako. Nung sabi ng ahente ho, sir, halika, ituturo ko sa'yo. Hindi po ako ganun marunong mag-drive. Alam niyo po, paghawak ko ng manibela, tumuno yung luha ko. Sabi ng misis ko, ba't naiyak ka? Ano ba nangyari sa'yo? Naiyak ho ako. Kasi naalala ko yung nanay ko. Patay na po kasi nanay ko. Napakahirap ho na makuha mo yung pangarap mo na wala yung nanay mo. Bakit ho? 9 na buwan kasi sinipo po ng nanay mo. Nung pinanganak tayo, kabilang hinta ng nanay mo na sawakay na. Ngayon kung may asawa ka, halos hindi ka na makapag-abot sa kanya. Di ba mas masarap ho? Makuha natin yung pangarap natin na dyan nanay natin. Buhay yung nanay natin. Tama? Kung may nanay ka, nasa harap kita ngayon. Kung may nanay ka pa, mas makikihan mo, mas ilabas mo siya pinaniti mo para mayakap at magkasama mo na sila. Alam natin ang nanay natin ilang taon na lang sa ibaba ng mundong to. Huwag nating hayaan dahil kung wala siya, wala ka dito. Hindi ka mapag-Hong Kong. 780 lang yan eh. Kung yun maging daan para makasama ng nanay mo at mayakap mo at hindi mo na sila iiwan. Tama ba ako? Noong 2012 ho, nag-ipon po ng pera. Dahil sabi ko sa misis ko, kailan natin mag-ipon ng pera. Ngayon, importante po ang savings ho. Guys, kailangan ko mag-ipon. Bakit? Kung nasa abroad ako, hindi po makapag-ipon ng pera. Dahil puro padala. Pag hindi ka mag-anak, nagte-text ho. Pag hindi mo napagbigyan, masama ka pa. Sabi ko mag-ipon kami. 2013 ho. Ngayon, natagdagan yung sasakyan namin ho. Nakabili po ako ng Montero Sports po. Yung pangarap ko ho. Ngayon, nung nilabas po ito, napakasayaw ko ho. Ang unang pinuntahan ko yung tatay ko. Saan ko pinuntahan yung tatay ko? Sa Quezon City dahil doon siya nagtatrabaho. Ngayon, nagpaalam ko sa amo, ilabas ko yung tatay ko. Nung nilabas ko, pinakain ko sa mamahaling restaurant po. Nung pinalabas ko kumain kami sa mamahaling restaurant ho. Ngayon, sabi ko sa tatay ko, tay, di ba pangarap lang natin to? Sa Timog din at dumadaan lang tayo dito. Kumain ho kami. Sabi ko, umorder ka. Kainin natin ho, hindi na kain natin nung araw. Alam niyo ho ba, pag uwi ho namin, hinatid ko po yung tatay ko. Nung paghatid ng tatay ko ho, umikot po sa likod, bumaba po ako. At kinuha ko po yung pera. Inabot ko po sa tatay ko, tay, sa'yo po ito. Sabi ko, bilangin niyo po. Alam mo, hindi pa 10 bilang yung tatay ko. Tumutuloy yung luha niya. Bakit ho? Yung isang tao niya pagtrabahuan. Ma'am, hindi pa po sapat doon sa binibigay ko sa kanya. Alam mo yung tatay ko? Niyakap po ng mahigpit ho. Nung niyakap ng mahigpit, doon ko naramdaman yung pagmamahal. Bakit ho? Pag mahirap tayo, hindi natin naramdaman yung pagmamahal. Dahil ang isip natin, trabaho. Kaya sabi ko sa tatay ko, tay, patawarin niyo po sa lahat ng nagawa ko sa kasalanan sa inyo. Pinagsisihan ko po yun. Mahal na mahal ko po kayo. Kung may tatay ka, kailan mo huling nasabi sa kanya na mahal ng tatay mo? Baka hindi pa. Tama ba? Buti na lang may global ho. Kung walang yung global, baka hindi ko masabi sa tatay ko na mahal ko siya. Tama ba? Huwag kayong tumawa. Bakit ho? Baka ikaw, hindi mo pa nasabi ngayon. Kailan mo sabihin sa tatay mo pagpatay na? Naglulupasay na? Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo tawagan yung tatay mo mamaya pagkatapos natin. Tawagan mo. Pwede mo sabihin sa kanya. Tama ba ako? Bakit ho? Ma'am, walang kwentang pera kung wala na rin yung pamilya. Kaya ho, nung 2014, nalabas ko na nakita niyo yung bahay ho, na worth 5.5 million dahil na ho sa Global. Ngayon, nasa Cabanatuan po, isang exclusive subdivision po. Dahil lang po sa Global yan. Ngayon, next. Ngayon, 2015, nalabas ko po yung pinapangarap ko na sasakyan na wild truck. Ayan, bago po yan, 5 months pa lang. Ayan po, sarap ng pakiramdam.
na yung dating wala, nagkaroon. Kaya kung ikaw ho, nasa harap ko, nangarap na magkaroon ng bahay, sasakyan, pera, ma'am, try mo to. Walang mawawala sa'yo dahil matagal ka nang wala. Tama ba? Kaya hindi ito. Ngayon, lahat po nang nakuha ko, kung kayo sa katayuan ko, masaya po ba kayo? Kung ako tanungin nyo po, hindi yan yung pinakamasaya nangyari sa akin. Ang pinakamasaya nangyari sa akin ngayong 2015 ho, ito po. Yung tatay ko, hindi ko na pinagtrabaho ho. Pinatigil ko na sa trabaho. Nasa awi na lang. Dahil ho sa global. Ngayon, kung ikaw may tatay, hanggang kailan mo siya patigilin sa pagtatrabaho? Kung ikaw nasa harap ko ngayon, 20 years old, 25 years old, 30 years old, nagtatrabaho pa yung tatay mo, nakakahiya ka. Bakit ho? Kailangan natin bumawi, matanda na po sila. Kailangan ho natin ngayon magpursige ho. Kailangan ho natin ngayon mag-decide, mag-isip ho. Para ho sa magulang ho natin. Ba't parang ganyan tingin nyo sa akin? Galit ba kayo sa akin? Kaya ho, ang sarap ng pakiramdam ho. Yung tatay ko, nasa bahay lang, nagja-jogging kami din umaga. Kasama ko po siya. Hindi ko na pinagtrabaho. Last year ho, nung lumipat kami sa bahay, at kinuha ko na po sa trabaho niya. Pinatigil ko na po. Kaya ho, walang kasinsaya po pagkasama mo yung pamilya mo. Kayo pong nasa harap na first timer, gusto niyo ba makasama yung pamilya nyo? Yes! Gusto niyo ba makasama yung pamilya nyo? Yes! Ang hina. Gusto niyo ba makasama yung pamilya nyo? May sibinyangiti ba kayo? Mayroon! Ay, grabe ha. Palagpakan naman natin sila. Palagpakan natin sila. Ayan ho. Lahat ba may pangarap? Yes! Lahat ba may pangarap? Parang taas na kami may pangarap. Grabe naman. Kumusta na yung pangarap? Kumusta yung pangarap ho? Pangarap pa rin. Guys, alam ko lahat tayo may pangarap sa buhay. Lahat to tayo may pangarap sa buhay. Kaya to tayo nag-abroad para ho sa pangarap, para sa pamilya. Tama ba ako? Ngayon ho dito. Next. Pangarap niyo po ba magkaroon ng pera? Yes! Pangarap niyo po ba magkaroon ng travel abroad? Ito po, ang maganda. Guys, ito lang po yung gusto namin eh. OFW po ako. Ngayon, pupunta ako ng abroad, hindi na magtatrabaho, kundi mamamasyal na lang. Di ba yan ang gusto natin? Yun ang gusto natin. Na hindi na magtatrabaho. Kung babalik ka ng Hong Kong ho, mamamasyal na lang. Ama, pag nandito ka nagtatrabaho ho, sa Hong Kong, aba, baka sa isang taon hindi ka pala punta ng Disneyland. Tama ba? Tama? Baka dito may 5 taon na hindi pa nakarating doon. Baka may 10 taon na hindi pa nakarating ng Ocean Park. Tama ba? Guys, pangarap po natin yan. Ito na po, hindi lang puro trabaho. Hindi lang puro trabaho. Kailangan bigyan natin ng sarili natin. Baka lagi kang stress sa amo mo. Tama, lagi ka napapagalitan. Tama ba? Lagi ka nasisigawan. Ano mo solusyon yan? 780 lang, pauwi ka ng Pilipinas. Tama ba ako? Next. Sasakyan. Pangarap ang sasakyan? Yes! Pangarap ho. Tama? Kasi pag nasa Pilipinas ka, aba, laging umuulan. Tama ba ako? Laging umuulan ho. Ngayon. Next. Pangarap ang bahay? Yes! Pangarap ang bahay. Next. Pangarap ang sasakyan? Yes! Gusto niyo ba yan? Yes! Gusto niyo ba yan? Yes! 780 lang po yan. Ang sa akin lang ho, ang sa akin lang, kailangan gamitin natin yung product.
Tama ba? Kailangan gamitin natin Prada. Tama ba? Kailangan bang maging malusog ho? Bakit? Tandaan niyo po to ha. Bago riband ka. Bago riband ka, hindi ka naman makaganyan-ganyan kung may sakit ka. Tama ba? Eh ngayon, bagong riband ka. Nasa bahay ka lang, hindi ka makapunta sa sentral dahil may sakit ka. Tama? Bagong cutics ka, hindi ka makapunta sa sentral dahil may sakit ka. Tama ba ako? Eh dito kailangan natin malusog. 7-9-80 lang po yan. Kung yun maging daan ho, para makuha natin yung pangarap natin para sa pamilya natin. Tama ba ako? Next. Mag-decide po tayo. Alam niyo ho ba, nung 2010 ho, natagpuan ko in global, nung naintindihan ko po, doon po ako nag-decide. Doon po ako nag-decide na kailangan kong gawin to. Kailangan ko mag-desisyon, uwi ng Pilipinas ho, para hindi na po mag-abroad at makasama na sila. Dahil sa simpleng decision ko po, yung nangyari sa akin, ito po. Paano po kung yung simpleng decision nyo po ngayong hapon na to, yun yung maging daan para hindi ka na rin mag-abroad tulad ko. Tama ba ako? Kaya ho dito, ngayon pa lang, mag-decide ka. Mag-decision ka. Ba't parang galit kayo sa akin? Ha? Next. Wala na ho. Kaya ho dito, ang pinaka-importante po dito, ma'am, sir, ngayon, ito makinig po sa akin. Sabi ko nga kanina, nagdadasal tayo, humiling tayo sa Kanya, ang dami nating ginagawa, ang dami ng mga pagsubok ho, ang dami ng oportunidad dumating sa atin. Ngayon po, sinasabi ko sa inyo, hindi tayo magkakamag-anak at magkaano-ano dito. Pero pagdating sa global, iisang pamilya po tayo na nagtutulungan, umangat ho, para sa pamilya, para sa kinabukasan ng pamilya. Thank you, and good morning po.